Ginebra, dinaga sa shooting. Troy Rosario, kabado at hindi satisfied si Coach Tim sa kanyang performance. Chris Ross, ayaw kay Leo Austria dahil siya umano ang bumuwag ng Death 5 kaya ititrade na rin nila ito. Tara, talon tayo agad sa video. Kita nyo naman sa unang quarter pa lang kapag nanood ka ng live parang animoy Gilas versus Hong Kong. Naalala tuloy ni Coach Tim yung mga pangyayari sa Game 7 ng Ginebra laban sa Bay Area. Balikan natin ang naging laban. Sa unang quarter di kita masyadong labanan. Parehas ang kalidad ng depensa at halos parehas ang kanilang field goals percentage pati beyond the arc. Maganda ang naging palitan ng dalawang koponan. Tsaka ito yung game na himalang kahit hindi pa finals marami ang nanood. Ikalawang quarter, mas nagpakita pa ng aggressiveness at medyo mas marami ang napagalitan ni Coach Tim at napadalas kasi ang kanilang turnovers. At ganun pa rin, walang nagpapaawat, walang nagpapaiwan. Justin Brownlee at Chan nagkasagutan ng tira. Pagpasok ni McLaughlin, hirap ng Ginebra na makapasok sa loob na para bang nag-allow pa o gasol si McLaughlin dito. Maraming bad pass ang Ginebra, bumabawi naman sila ng pakonti-konti sa perimeters habang sa kabila, umaarangkada ng mga legit shooters nila gaya ni Kobe Lam at Blankley. Dahil sa masamang depensa ng Ginebra kaya wide open silang naiiwan tapos sa Ginebra kapag nagkasunod-sunod ang pasok ng tira ng Eastern wala silang masagot. 26 points ang perimeter points ng Eastern habang 13 lang sa Ginebra. Ang daming good screens ng Eastern na hindi nababantayan ng Ginebra kaya masayang 10-point lead agad ang binibida ng mga incheck. Second half, third quarter, mas napaparami pang turnovers ng Ginebra. Medyo hindi maintindihan ang kanilang plays. Si Coach Tim dismayado na. Mas bumibilis din ang pace ng Eastern na hindi masabayan ng Ginebra. Tsaka si Troy parang nag-ibang laro niya. Kabado siya, hindi satisfied si Coach Tim sa kanyang performance. Parang aisakbo lang din. Patuloy na naghahabol ang Ginebra sa Eastern at medyo dinadaga ang opensa nila maliban kay Stephen Holt. Sa ikaapat na quarter, nakahabol ang Ginebra. Salamat kay Justin Brownlee na nakuha ng double-double kahit todo ang struggle. At salamat din sa walang kamatayang Japet Aguilar na nakuha ng 22 points. Habang si Troy, foul trouble na. Last 2 minutes, parang tanaw mo ng panalo ng Eastern kasi kahit yung free throw ni JB ayaw pumasok. Buti na lang at pumasok ang 2-and-1 play ni Holt pero hindi na talaga kinaya ng Ginebra tapos injured pa si Japet. 1-point game na lang labanan para makatablasan ng Ginebra. Pero dahil ball possession naman ng Eastern kaya wala rin. Isang bagay lang ang nagpatalo sa Ginebra, akalang depensa. At maraming players pa, ang maalat pa sa asin. Tara, next update tayo. May hindi pala masaya sa pagbabalik ni Coach Leo Austria. Hindi ko akalain na si Chris Ross pala yun. Naku naman. Alam nyo ba kung bakit ayaw daw ni Ross kay Coach Leo? Nang dahil kasi kay Coach Leo nabasag ang tinatawag na Death 5 noon na siyang hindi sinangayunan ni Ross. May mga bagay din daw minsan na si Ross at Coach Leo hindi nagkakasundo gaya ng sa mga plays minsan. Kaya naman ang management may mga kaparaanan para mas maging maayos umano ang buong rotation sa SMB. So ngayon, makikita nyo mukhang nagiging okay ng SMB, nananalo sila, hindi pa masyadong subok yan ha, kasi Terra Firma at Blackwater lang naman ang nakakalaban nila. Paano hindi nga nila matalong Rain or Shine? At ang tanong pala natin sa last vlog, kung may magbabago ba sa SMB gayong halos same system lang ang pinapatakbo at short rotation pa. Ang sagot ng mga tao, 8 to 9 players lang eh. Halos pare-parehas lang balasahan nung kay Coach Gallant. Iba-ibang mukha lang pero same system. Wala rin. Ayon mismo kay Coach Austria, ganun daw talagang winning mentality. Dapat short rotation daw para talaga manalo. Ganyan daw mindset ng mga totoong winners. Short rotation para magkampiyon. O anong masasabi nyo dyan? Sagot agad sa comment section. Ang sabi kasi ni Coach Leo na simula noon ganyan na raw talagang pinapatakbo niya. At hindi na niya babaguhin. Ano palang kaugnay ni Ross dito? Di ba ayaw ni Ross kay Coach Leo? Simple lang. Iti-trade nila to kung kailan nila gusto. Balita ko may mga players na naman maapektuhan. Una si Jeron Teng, pangalawa si Simon Enciso, pangatlo Jericho Cruz, at ang pinakabago dito si Chris Ross. Kung iti-trade nila si Ross masyado ng halata. Kahit effective pa naman siya. Malaki ang nagagawa niya, lalo na sa mga pesky guards. So ano masasabi niyo dito mga koys?